Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghahanap at pagpapatupad ng mga hakbang para maibsan ang epekto sa publiko ng pagtaas ng presyo ng langis. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa harap ng patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghanap ng paraan para mabawasan ang epekto nito sa publiko. Anya, kailangang iakma sa sitwasyon ng mga hakbang ng pamahalaan lalo't pabago-bago ang presyo ng langis. So we're trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makapagbigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now. Sinabi rin ng Pangulo na nagawa ng pamahalaan na kahit paano'y maibsan ang epekto ng tumataas na presyo sa pamamagitan ng iba't ibang hakbang, habang tiniyak niya sa publiko na nananatiling sapat ang supply ng langis at pagkain. But I think so far, kahit papaano, we will be able to soften the blow, ika nga. Basta we want to keep as much as possible, huwag po mag-alala ang tao. We are securing the supplies of oil, we are securing the supplies of food, and so far, sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain. Kaya ang binabantayan na lang natin ngayon ang presyuhan. Dahil sa pagkain, mas marami tayong magagawa. Pwede natin, naghahanap kami ng paraan pa para ibaba ang presyo ng pagkain. Dagdag pa niya, nagsisikap ang pamahalaan na makahanap ng ibang mapagkukunan ng langis. Yung langis, wala tayong magagawa dyan. Pero at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Habang ipinagpaliban ng pagtaas ng pasahe, magpapatuloy naman anya ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong para matiyak na hindi lubhang maaapektuhan ang mga driver at operator lalo na ngayong Semana Santa. Sinabi naman ni Executive Secretary Ralph Recto, susunod na bibigyan ng tulong pinansyal ang mga magsasaka at mangingisda matapos ipatupad ang 5,000 fuel subsidy para sa mga transport worker. Binigyang diin niya na sa makabagong panahon, malaki ang papel ng krudo sa produksyon ng pagkain lalo't gumagamit ang mga magsasaka ng makinarya tulad ng traktora at harvester. Habang ang mga mangingisda naman ay umaasa anya sa mga bangkang demotor na gumagamit ng gasolina o diesel. Dahil dito, tinatayang umaabot sa 75% ng presyo ng isda sa merkado ay napupunta sa gastusin sa krudo. Upang maibsan ang kanilang paghihirap, sinabi ni Recto na inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang paggamit ng 10 billion pesos na pondo upang tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na makaagapay sa tumataas na presyo ng langis. Layunin nito na maiwasan ang pagtaas ng presyo ng pagkain na dulot ng pagmahal ng krudo. Lalo't kapag nabawasan ang paglalayag ng mga mangingisda dahil sa kakulangan ng gasolina, bumababa ang kanilang huli na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng isda. Inaasahang ipatutupad sa lalong madaling panahon ng Department of Agriculture ang nasabing fuel subsidy program para sa mga benepisyaryo. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.